Mahigit 100 kilometro ang layo ng bayan nila Althea mula sa lungsod ng Iloilo. Humigit kumulang 4 na oras po ang tatakbuhin ng pampasaherong bus patungo doon. Iyon ay kung kaskasero po ang driver. Pangatlong beses nang punta ito ni Techi sa lugar ng kaibigang si Althea. Ito rin bali ang pinakamatagal na pamamalagi niya dahil tulad ng kaibigan, doon din siya magpa-practice ng teaching. Walking distance lang ang bahay nila Techi mula sa Western Visayas State University, isa sa mga pinakasikat na universidad sa Region 6, lalo na sa pagdating sa kursong edukasyon. Dalawa lang silang magkakapatid. US Marine ang kanyang kuya at nakabase po ito sa Amerika. Nang mag-grant ang petisyon nito para sa mga magulang nila, naiwan pong mag-isa sa Pilipinas ang dalaga. 3rd year pa lang siya noon sa kursong Bachelor of Science in Education. At para magkaroon ng kasama sa bahay si Techi, minabuti ng mga magulang nito na tumanggap sila ng mga lady bed spacer bago tumulak ang mga ito ng Amerika. At isa nga doon si Althea na katulad din niyang BS Education student, at nang tumagal ay naging matalik niya itong kaibigan. Galak naman pong nagtanong si Techi sa kanyang kaibigang si Althea kung malapit na daw ba sila, habang ang mga mata niya ay humahagod sa kagandahan ng tanawing nadadaanan po nila. Sumagot naman po si Althea kay Techi na malayo pa. Giit naman pong nagsalita si Techi sa kanyang kaibigan at sinabi niyang basta daw alam daw niyang malapit na daw sila, at kiniliti niya sa tagiliran ng kaibigang si Althea. Maya-maya naman ay napatanong si Althea kay Techi kung paano niya natiyak na malapit na sila. Sumagot naman si Techi na ang natatandaan daw niya, basta daw namamaybay ang bus sa tabing dagat, ay hudyat na iyon na pumapasok na sila sa kabayanan nila Althea. Tumuwid naman sa pagkakaupo si Althea at sinabing oo, at iminulat ang inaantok pang mga mata. Sinabi naman ni Althea kay Techi na parang hindi daw ito napagod sa mahaba nilang biyahe. Maya-maya lang, upang makaiwas sa pagkabagot, ay nagkulitan ang magkaibigan. Dahil aircon po ang bus, dinig ng lahat ang paghaharutan ng magkakaibigan. Pati po ang konduktor ay nawili ding panoorin ng dalawa, kaya huli na nang mapansin itong lalampas na ang bus sa nakatalagang unloading area ng mga pasahero. Sumubsob pa ang magkaibigan sa likuran ng upuan sa biglaang paghinto ng bus. Nabigla man ang dalawa, ngunit hindi pa rin maawat ang tawa ni Althea at sinabi nitong tara na at bababa na tayo. Hanggang sa makababa sila ng bus ay hindi nagtaas sa mga mukha ang magkaibigan. Lahat kasi ng naiwang pasahero ay sinusundan sila ng tingin. Bigla na lang pong kinurot ni Techi sa tagiliran ng kanyang kaibigan at sinabi nito na saan na daw sila pupunta, at nagpalingalinga na ito sa paligid. Sumagot naman si Althea kay Techi na ang sabi daw ay susunduin sila sa waiting shed ng kanyang kuya Arman, habang pabalik-balik na binabasa ni Althea ang text nito sa kanyang cellphone. Muling kumabog ang puso ni Techi pagkarinig ng pangalang Arman. Sa totoo lang po, habang naghaharutan ng magkaibigan, ay nag-overreact si Techi kay Althea habang niloloko niya ito na may gusto si Techi sa kanyang kuya Arman. Napatanong naman si Techi sa kanyang sarili kung kailan nga ba sila unang nagkita ni Arman, at naaalala nito na noong nakaraang taon lang, dahil may mahalagang transaksyon ang binata sa city at hindi na nito ipinadala via Western Union ang monthly allowance ng nakababatang kapatid na si Althea.
ito na mismo ang personal na pumunta sa boarding house para ibigay ang pera kay Althea. At nang ipakilala siya noon ng kaibigan kay Arman, pakiwari niya ay saglit na tumigil po ang tibok ng puso na bigla namang bumilis ng kamayan siya nito. Parang isang malakas na agos na tubig na pagkatapos harangan ay bigla ding pinakawalan. Nagkanobyo na rin siya noong high school pero katuwaan lang para main sa barkadahan nila. Ordinaryo lang ang feelings niya noon pag nakikita sila ng kanyang nobyo noon. Pero ngayon, ibang-iba na po ang lukso ng kanyang puso nang makita po niya si Arman. Walang dudang na love at first sight siya sa binata. Para kasing si Piolo Pascual ang profile nito pero moreno at matangkad po si Arman Sergey. Yun naman ang gusto po niya sa isang lalaki. Tall, dark and handsome. At pagkatapos po ng una nilang encounter ay pinaunlakan niya ang matagal ng pag-aanyaya sa kanya ni Althea na sumama siyang magbakasyon sa lugar nito. Unang paunlak niya noong 20th birthday ng kaibigan at ang pangalawa ay noong nakaraang araw ng mga patay. Bitin po siya lagi dahil mahaba na ang 3 araw na stay niya noon, pero kahit pa hindi maipagkakailang na enjoy niya ang magbakasyon doon. Lagi kasi nilang kasama sa pamamasyal si Arman. Kahit laging nauuwi sa pagbabangaya ng anumang paksang mapag-usapan nila, kontento na ang dalaga basta makapagsalita lang ang tahimik at supladong si Arman. Habang nakatulala po si Techi ay binatukan po siya ni Althea at sinabing meron daw siya sinasabi pero tulala ito. Naiinis namang humarap si Techi kay Althea at tinanong kung bakit daw ba. Sinabi ni Althea na meron daw na pinagkakaguluhan sa munisipyo at ininuso ni Althea ang 2-story building sa hindi po kalayuan. Sa labi po ng building ay nagsisimulang dumami ang kalumpo ng mga tao. Pilit namang hinahawi ng mga pulis sa mga nagtitiliang usyoso. At pagtingin nga po ni Techi, sinabi niya kay Althea na habang wala pa daw ang Kuya Arman nito ay tignan daw nila kung ano daw ang nangyayari. Napangiwi na lang si Althea at kinalas ang kamay ng kaibigang humihila dito. Pabiro naman pong sinabi ni Althea kay Techi na umandar na naman ang pagkatsismosa nito. Namewang naman si Techi at sinabi niya kay Althea na hindi daw pagkatsismosa kundi news reporter. Sabay irap po niya sa kanyang kaibigan. Sinabi din niya na ang parents lang daw niya ang may gusto ng education ng kunin niyang kurso dahil in demand daw ito sa US. Pero ang gusto daw talaga niya ay maging isang Corina Sanchez. Bago pa man makahuma si Althea, sumama na siya sa hugos ng mga tao papasok sa bakuran ng munisipyo. Napasunod si Althea ng hindi oras kay Techi. Panay na lang ang iling po nito. Ito ang inaayawan ng dalaga sa kanya dahil masyadong mausisa. Curious siya sa lahat ng bagay kaya nga siguro marami siyang alam. Nagulat na lang po si Techi nang makita ang bangkay ng isang binatilyo na pinagkakaguluhan ng mga tao. Wakwak ang dibdib at wala na po itong puso. Sinabi po ng isang matandang babae sa harapan ng dalaga na aswang daw ang gumawa ng iyon. Sumabat naman ang isang kabataan at sinabing sa tingin daw niya ay kanibal ang may gawa. Sumagot naman at nagsalita ang isang lalaking medyo may edad na at sinabing kung kanibal daw ang may gawa, sana daw ay pati ang katawan ay kinain na. Magkapanabay na sumang-ayon ang mga miron. At sinabi din po nila na ganoon din daw ang nangyari
sa isang binatilyo noong nakaraang araw ng mga patay. Kinuha din daw ang puso at ang nobya daw ay ginahasa muna bago pinatay ng saksak sa katawan. Mariin namang sinaway ng pinakahepe ng pulis at sinabing manahimik daw sila at magsiuwi na ang lahat at sino daw ba ang pamilya ng biktimang ito. Napaatras po si Techi, Sir Jay. Pakiramdam po niya ay babaliktad ang kanyang sikmura. Nagulat pa po siya nang may dumantay sa kanyang balikat. Sinabi niya sa kanyang kaibigang si Techi na halina at baka hinahanap na sila ng kanyang kuya Arman. Nagsalita naman si Techi at sinabi niya na noong huli daw niya napunta sa lugar ni Althea ay ganun din daw ang pangyayaring kanyang nasaksihan. Pinisil-pisil ni Althea ang nanlalamig niyang mga kamay at sinabi niya kay Techi na baka nagkataon lang ito. Paglabas ng gate ng munisipyo ay natanaw nila Techi at Althea ang owner-type jeep na nakaparada sa tapat ng waiting shed. Ang malaking maletang degulong ni Techi ay nasa itaas na at nakatali sa baggage carrier ng jeep kasama ng maliliit nilang traveling bag. Nadagdagan po ang kaba ni Techi nang makitang nakatayo sa gilid ng jeep si Arman. Lalo itong kumisig sa kanyang suot na midnight blue polo shirt na pinarisan pa ng light blue maong na pants. Suot din ito ang kanyang basketball shoes na kulay white at gray ang combination. Terno ang suoting sports cap nito. Muli niyang hinagod ng tingin ang binata. Bahagyang nakayuko ang mga kamao nito na ginigitawan ng katamtamang laki ng ugat. Lalaking lalaki ang dating nito kay Techi. Maamo ang muka at ang nakakaakit talaga sa binata ay ang laging nakapinid na mga labi na tila hinahalina siya para padapuan ng matamis na halik. Techi, Althea, saan ba kayo galing? Madilim ang mukhang bati ni Arman sa dalawa. Parang ibong lumipad ang paghahanga ni Techi. Nauutal namang sumagot si Althea at sinabi niya sa kuya Arman na diyan lang daw sa may tabi. Kayo talaga, inunan niyo pang pang-uusyoso at iniwang nakatiwangwang ang mga gamit niyo rito. Wika ni Arman sa dalawa. Nangatwiran naman si Althea sa kanyang kuya na sandali lang naman daw sila. Anong sandali? Mabuti at dumating ako agad. Kung hindi ay tinangay na mga pagkain nyo. Akala nyo ba ay syudad lang ang may magnanakaw? Litid ang ugat sa leeg ang pagilita niya ng binata sa dalawang babae. Napangiwi po si Techi. Ito ang mga negatibong attitude na ayaw niya sa binata. Tahimik pero kapag nakabuelo ay daig pa ang machine gun. Laging galit sa mundo at kalalaking tao ay napakataray. Hindi ba't nung nagkaroon din ng kanyang pangyayari noong nakaraang taon lang, grabe din ang pang-uusyoso nyo? Hindi ba't muntik na kayong mapahamak ng magkastampid sa loob ng sementeryo? Sa uulitin bago kayo mang-usyoso ay tiyakin nyong hindi delikado. Paano pala kung nagbabarilan dyan kanina? Wika ni Arman sa kanyang kapatid na si Althea at kay Techi. Mag-reason out sana si Techi ngunit siniko siya ng palihim ng kaibigan. Napalunok ng hindi oras ang dalaga. May pangaalong ikinahawit ni Althea ang bisig sa baywang ng kapatid at sinabi niya na sorry na kuya at tayo na. Palihim pa niyang kindatan si Techi. Walang nagtangkang bumasag sa katahimikan nilang tatlo habang tumatakbo ang sasakyan. Nagkukunot naman ang loob ni Techi. Lagi na lamang bad mood ang isinasalubong sa kanya ni Arman. Kung sa bagay,
Sinabihan na siya noon ni Althea na naging woman hater ang binata dahil na-trauma ito nang iwan sila ng kanyang ina. Nang dahil sa kahirapan, sumama raw sa ibang lalaki ang kanilang ina. Nasaktan po ng husto ang kanilang ama. Naging irresponsable ito at nagpakalulong sa mga alak hanggang sa magkasakit at namatay ito. Dinibdib ng husto ng kanilang Lola Veron ang nangyari sa nag-iisa at pinakamamahal na anak. At mula noon, madalas nang natulala ang matandang babae hanggang unti-unting nawala sa tamang pag-iisip. Kailangan pa nila itong pabantayan sa kasambahay ng kapitbahay nila kapag nasa labas silang lahat dahil may suicidal tendency ang matanda. Napukaw ang pagdili-dili niya noong rough road na ang kanilang dinadaanan. Wala pang 1 kilometro ang layo ng bahay nila Althea sa Kabayanan, pero dahil hindi sementado ang daan, inabot ng 20 minutes ang biyahe po nila. Ilang sandali pa ay nasa tapat na sila ng bahay na bungalow type. Light blue ang pintura sa labas at orange naman ang bubong. May 3 silid at maliit na bakurang napapaligiran ng mga grills na bakod. Althea, Techi, ako na ang bahala sa mga gamit nyo. Mabilis na umibis ng jeep si Arman at inumpisahan ng kalasin ang tali ng mga bagahe. Masaya naman pong nagpatiuna nang bumaba si Althea at excited na pumasok. Mabigat ang loob na sumunod si Techi sa kanyang kaibigan. Napalis ang simangot niya nang salubungin siya ni Alexa, ang bunso sa 3 magkakapatid. Masaya naman pong niyakap ng dalagita si Techi, sabay halik po sa pisngi nito. Sinabi naman ni Alexa kay Techi na mas lalo itong nag-glow ngayon at hula niya ay may boyfriend na ito, habang nakangiting hula po ng dalaga kay Techi. Dagling inilagay ng dalagita ang daliri sa mga labi at pagkuway nilingon po niya si Arman na abala pa rin sa pagdidiskarga ng mga bagahe. Nabungaran nila sa sala si Lola Veron na abala sa panonood ng afternoon movie show ng isang sikat na TV network. Masuyo namang nagmano sa matanda si Althea at sinabing, "Lola, narito na po ako." Magalang namang bati ni Techi sa Lola Veron at sinabing, "Magandang hapon po, Lola," sabay mano nito sa nakakunuot na noo ng matanda. Agad namang nagsalita si Althea at sinabi niya sa kanyang lola na si Techi Felera daw iyan, yung best friend niya na may-ari ng boarding house na tinitirhan niya sa city. Maya-maya ay sumabat naman si Alexa at sinabi nito na pangatlong punta na daw ni Techi dito sa kanila. Si Techi din daw ang lagi nitong hinahanap at sinasabing matalino, maganda, may malasot lang balat, mabait at sexy na kaibigan ni Ate Althea. Bigla naman pong nag-blush ang dalaga sa tila over-exaggerated na description sa kanya ng dalagita na si Alexa. Napatango-tango naman ang matanda at pagkuway ngumiti at sinabi na si Techi pala ito, yung sinasabi daw nila Althea at Alexa na secret love ni Arman. Daglipong tinakpan ni Alexa ang bibig ng matanda at nakangiting napatingin sa nakatawang si Althea. Alanganin naman ang tawa ni Techi. Mabuti na lamang at kapapasok pa lang ni Arman sa loob ng bahay, hindi nito nadinig ang sinabi ng matanda. Otomatikong naging formal ang atmosphere nila. Expected na yan dahil si Arman ang tipo na ayaw sa masayang kapaligiran. Hiyang sa laging napapanisan ng laway. Killjoy sa maikling salita. Nagpaliwanag naman si Althea kay Techi at sinabing masanay na ito sa kanyang kuya Arman na akala mo daw ay galit
pero natural na daw iyon. Matapos nilang maghapunan ng gabi ding iyon, sumagot naman si Techi at sinabi niyang alam daw niya at pinograma na daw niya sa kanyang kokote na pag naglita niya ang suplado nitong Kuya Arman ay tatahimik na lang daw siya para walang gulo, habang nanunulis ang ngusong wika ni Techi habang isa-isang kinukuha sa maleta ang mga gamit sa pagtuturo nito. Sa susunod na linggo pa ang simula ng kanilang practice teaching, pero mainam nang maihanda ang mga gagamitin ng maaga. Nagtanong naman si Althea kay Techi kung bakit wala itong kibo kanina. Sumagot naman si Techi at sinabi niyang sindak pa rin daw siya dahil sa kanyang nakita. Nagtataka daw siya dahil parang ordinaryo lang daw sa kanila ni Arman ang krimen ni hindi daw nila pinag-uusapan ito kanina. Nagpaliwanag naman si Althea kay Techi at sinabi niya na ayaw daw nilang ipaalam ito sa kanilang Lola Veron. Baka kasi kung ano-ano na namang kababalaghan ang ikomento niya tulad ng mga mga biktima, at alam na din daw yun ni Alexa. Ate Chi, classmate niya kasi sa hotel and restaurant services ang binatilyong biktima. Nag-skip daw kahapon sa klase kasama ng girlfriend para mag-date. Parehong hindi nakauwi kagabi. Akala ng mga magulang ay nagtanan sila, pero kaninang hapon nga ay natagpuan ang bangkay nila sa tabing dagat. Ang girlfriend daw ay missing pa hanggang ngayon. Nabitawan ni Techi ang hawak na lesson plan at naalarmang napatingin sa kaibigan. Inalo naman po ni Althea si Techi at sinabing huwag itong matakot at hindi daw aswang o kanibal ang killer, at ayon daw sa investigasyon ay mga durugista uli ang suspect tulad noong nakaraang krimen. Napatango naman po ang dalaga dahil pangalawang punta niya noong nakaraang araw ng mga patay. Sumama siya sa magkakapatid na dumalaw sa puntod ng kanilang ama. Pauwi na sana sila noon nang biglang nagkaroon ng komosyon sa hari ng mga nagsasayahang kabataan. May nawawala daw na dalawa nilang kasamahan, magnobyo. Naiwan daw na nakaupo ang dalawa sa ibabaw ng nicho habang nagsasayawan sila, at nang lingunin daw nila ito ay tamang-tama na nahulog sa kabila ng nicho ang magnobyo na parang may humila sa kanila, at nang magpulasan palabas ang mga tao sa takot, sinalubong pa nila Althea ang mga ito para alamin ang nangyari. Kung hindi nakasunod si Arman, baka napahamak na silang magkaibigan sa stampede na naganap. Umaga po kinabukasan ay natagpuan ang mga bangkay ng magnobyo sa tabing dagat. Hubot-hubad ang dalagita. Pinagsamantalahan muna bago sinaksak sa dibdib. Ang binatilyo naman ay wakwak ang dibdib at wala na pong puso. Saka daw ang lahat ng mga naging biktima ay pawang taga roon sa kabilang bayan. Ibig sabihin, taga roon ang mga durugista. Dito lang nila itinatapon sa kanilang lugar ang naging biktima nila. Kalmante na ang loob ng dalaga nang humiga sa tabi ng kaibigan. Hindi naman threat sa kanila kung sakali ang killer. Gabi ito kumambiktima. At isa sa regulations ni Arman ang huwag lumabas ng bahay kapag gabi. Maya-maya ay pabulong namang nagtanong si Techi sa kanyang kaibigan. At nagtanong ito kung paano daw pala natiyak na secret love daw siya ng kanilang Kuya Arman. Habang nasa kabilang kwarto naman si Arman at natutulog na. Pabulong naman na sumagot si Althea at sinabing kapag nandito ka Techi, lagi naming nahuhuli ang panakaw niyang sulyap sa iyo. Daig pa daw ang pusang hindi mapanganak. Napaka-irritable din daw nito pag ito ay nasa paligid lamang. Para daw matakpan ang totoong feelings niya kay Techi pag umuwi na ito ng city. Lalo itong nakasimangot
at mukhang nangangasim ang muka. At kapag daw nababanggit naman daw ang pangalan ni Techi ay umiiba na ang hilat siya ng pagmumukha ni Arman. Yun bang bumabagyo nang biglang sumikat na ang araw? Hagigik na hagigik si Techi sa brutal na deskripsyon ng kaibigan sa kapatid. Kaya nga, kahit nga madalas siyang nasasaktan sa pakikitungo ni Arman sa kanya, ay pinagpapasensyahan niya ito. Hindi ito totoong woman hater. Naging pessimistic lang ito kaya takot na umibig. Isang lihim na inspirasyon sa kanya ang malamang secret love siya ni Arman. Tapos na silang mag-almusal at kasalukuyang nanunood ng balita sa TV nang dumating ang jeep ni Arman. Nagtataka namang nagtanong si Althea kung saan galing ang kanyang kuya Arman. Sinabi naman ni Alexa na maaga daw ito umalis kanina at bibisitahin daw ang palaisdaan nila bago ito dederecho kina Kuya Pipo nila sa bayan. Napalabi si Althea pagkarinig ng pangalang Pipo. Kababata po ito ng kaibigan at ng kuya nila. Isa ng pulis at masugid niyang maniligaw. Halatang ito ang nirereto sa kanya ng kanyang kuya Arman. May soft spot sana ang binatang pulis sa puso niya, kaya lang ang naalibadbaran siya sa kayabangan nito. Napasikdo ang puso ni Techi na magtama ang kanilang paningin ng bagong dating na si Arman. Unang umiwas ng tingin ng binata. Maya-maya ay nagtanong naman si Alexa sa kanyang kuya kung ano daw ang latest na balita. Ayon kay Pipo, nakita na rin kaninang umaga ang bangkay ng nobya ng classmate mo. Katulad nung unang biktima, pinagsamantalahan muna bago sinaksak sa dibdib. At bigla na lang napatayo si Althea. Magkasabay na nanlumo ang mag-ate at sabay ding napaupong muli. Lakas loob namang nagtanong si Techi kay Arman kung alam na daw ba ng mga pulis kung sino ang killer. Mula kasi nang dumating si Techi sa kanilang bayan ay parang hindi siya nag-e-exist sa binatang si Arman. Seryoso namang sumagot ang binata kay Techi at sinabing suspect pa lang. May hinala na daw sila na iisang tao lang o grupo ng mga durugista ang nambibiktima. Sa ngayon daw ay under surveillance na ang mga pinaghihinalaang drug addicts at sa mga karatig ding bayan. Kaya iwasan daw nila na lumabas ng bahay kahit sa araw kung hindi lang din daw mahalaga ang lalakarin nila. Parang matutunaw ang dalaga sa mga titig ng binata. Maganda ang hugis ng mga mata nito na nababakuran din ng mahahabang pilikmata. Kaya lang ay may kalungkutan din doon na paminsan-minsan ay nababahira ng galit. Maya-maya ay pinaalala ni Alexa sa kanyang kuya na baka daw nakakalimutan nitong invited sila lahat sa golden wedding anniversary sa makalawa ng mga magulang ni Jessie at last week pa daw ito nakatango sa kanila. Tumiim naman ang mukha ni Arman at sinabi niya kay Alexa na noon daw iyon. Ngayon daw ay maiintindihan nila kung hindi sila matutuloy sa pagdalo dahil delikado daw ang panahon. Sumagot naman si Alexa at sinabing ang daya-daya daw nito. Ang usapan daw ay usapan. At saka basta daw kasama nila ang kanyang kuya Arman ay ligtas daw sila. Wala daw panama sa mga muscle ni Arman ang mga durugistang iyon. Habang uma-aksyon-aksyon pa ng karate ang dalagita sa kanyang kuya Arman. 2:00 ng hapon, kasamang naglalakad ni Techi ang tatlong magkakapatid. Iniwan nila sa tabing daan ang jeep ni Arman. Hindi na makakapasok ang sasakyan sa dinadaanan nilang dalampasigang humahanga sa maliit na pantalan. Naghihintay sa kanila sa pantalan ang isang bangkang demotor na maghahatid sa kanila sa bahay nila Jessie
na nasa kabilang isla na kung tawagin ay Isla Pula. Si Jessie ay kababata ni Alexa. Nauna lang ito ng 1 taon sa dalagita. Nasa 2nd year na ito sa kursong HRS sa isang vocational school na nasa Kabayanan. Bagamat hindi maituturing na matalik na magkaibigan ang dalawa. Nakasuot ng leggings na light brown si Techi at naka-t-shirt na puti na medyo hapit sa katawan nito. Bakat na bakat ang magandang hubog ng kanyang katawan. Beach slippers ang kanyang panyapak. Nakasuot ng dark shades at pang beach na sombrero. Panayang payong niya ng kamay sa mga mata dahil sa nakakasilaw na sikat ng araw. Maya-maya ay sumukob na rin ang dalaga. Naramdaman na kasi niya ang paghapdi ng balat nito dahil po sa init ng araw. Nakangiti namang nagbiro si Althea kay Techi at sinabing pag daw tiningnan ito ay walang dudang isa siyang mayamang bakasyonista galing sa syudad at nagmumukha daw itong alalay kay Techi. Itinabi pa ang sariling braso sa braso ng kaibigan. Sinabi din niya na maganda din naman daw siya at sexy pero kayumanggi ang kanyang balat. Sinabi ni Techi kay Althea na dapat daw itong maging proud sa kanyang kulay dahil ang katulad daw nito ang matatawag na tunay na Pilipino. Kaya nga din daw naa-attract si Techi sa kanilang Kuya Arman. Nilingon naman ng dalaga si Arman na sumusunod sa kanila kasama si Alexa. Parehong nakasuot ng bulaklaking polo ang dalawa. Nakasuot ng maluwang na walking shorts at naka-rubber shoes. Malalaki din ang mga muscle ni Arman sa kanyang mga hita. 2 beses daw kasi sa isang linggo kung mag-workout ito sa gym sa bayan kasama ang mga kaibigan nitong pulis. Sabi nga ni Althea, gusto rin daw sanang magpulis ni Arman. Nasa pangatlong taon na ito sa kursong criminology nang mamatay ang kanilang ama. Napilitang huminto ng pag-aaral ang binata para pagyamanin ng mga namanang 5 ektaryang palaisdaan na source of income nilang maglolola. Ito rin ang pinagkukunan ng binata sa ipinagtutustos sa pag-aaral ng 2 kapatid. Maya-maya ay aburidong nagtanong si Arman kay Alexa at Althea kung bakit daw kailangan pa nilang isama si Techi. Sumagot naman daw si Althea at sinabi na para daw masulit ang bakasyon ni Techi. Saka daw nang malaman ni Jessie na paparito uli si Techi ay mahigpit ng bilin niyang isama na din ito. Napakibit balikat ang binata. Alam niyang may gusto rito si Jessie. Dinededman na lang niya ang pagpe-flirt ng dalaga dahil 18 pa lang ito at ayaw niyang maging cradle snatcher kung sakali. Pabiro namang nagsalita si Alexa at sa tingin daw niya ay gusto daw makita ni Jessie ng malapitan ang kanyang ate Techi at nang makilatis ng husto ang naging kaagaw niya sa puso ni Arman. Dumilim naman ang mukha ng binata. Tumahimik na rin si Alexa. Nakalimutan nitong ayaw ng kapatid na iling sa kahit sinong babae. No wonder na sa edad na 24 ay hindi pa nagkakanobya ang binata. Palagay nga ni Alexa, hindi marunong manligaw ang kanyang Kuya Arman kung sakali. Naaalala nito na minsang pagbigyang mag-picnic sa kanilang palaisdaan ng mga classmates sa HRS. Kinilig ang mga babae nang makita si Arman na agad ding na-turn off ng pagsupladahan ito ni Arman. Mahaba-haba rin ang nilakad nila bago ang maliit na pantalan. Mula noon ay tanaw nila ang maliit na islang nababalutan ng mayayabong na punong kahoy. Maaaninag din nila ang malawak na palaisdaan sa bukana nito at maraming bangkang demotor na ginagamit sa pangingisda. Sa likuran ng palaisdaan na malapit sa paanan ng mababang burol
ay ang malaking bahay na gawa sa adobeng bato. Kahit sa malayo, Sir Jay, ay kitang-kita ang kulay pulang bubong nito. Doon hinango ang pangalang Isla Pula. Napakomento naman si Techi kay Alexa at sinabi niya na mayaman daw pala ang kaibigan nito. Nagtanong din ito kung sila rin ba ang may-ari ng islang iyan. Ate Techi, kaibigan nandoon ng itay niya ang may-ari ng islang iyan. Foreigner daw at pinayagang i-develop ni Mang Anton ang isang bahagi ng isla dahil hindi naman nag-renta. Mabilis ang asenso po nila. Wika ni Alexa sa kanyang ate Techi. Nagtanong pa si Techi kung bakit hindi daw sa city nag-aral si Jessie. Gayong kayang-kaya naman ng parents niya ang pag-aralin siya sa city. Sumagot naman si Althea at sinabing overprotected si Jessie dahil siya daw ay unika iha at ayaw nilang mawalay sa paningin ng kanilang anak. Sumenyas naman si Arman sa bangkero kung pwede na silang sumakay. Tinawag naman ni Arman ang mga kasama niya at sinabi na halika na at nang mapaaga ang uwi nila mamaya. Nagmamadaling pumuwesto sa gilid ng bangka ang binata para maalalayan ng mga sasakay. Parang may pinong kuryenteng dumaloy sa kamay ni Techi nang hawakan iyon ng binata. Na-outbalance pa siya kaya nahawakan siyang bigla ni Arman sa kanyang bewang. Pabulong naman na nagsalita ang binata kay Techi at sinabing hindi raw kasi ito nag-iingat. Uminit ang punong tenga ng dalaga at ihirit pa sana siya ngunit naitikom niyang bigla ang bibig nang sikuhin siya sa tagiliran ni Althea. Muli na naman niyang nilinok ang kanyang pangangatwiran. Para maiba ang usapan ay nagtanong si Althea kay Mang Erning na bangkero kung marami na ba itong naihatid sa kabilang ibayo. Sumagot naman si Mang Erning na hindi masyado ining Umurong yung ibang imbitado lalo na yung mga kabataan. Takot daw silang gumala ngayon dahil sa nangyayari. Wika ng bangkero. Pakli naman na nagsalita si Arman at sinabi niya na kaya nga maaga kaming pupunta ngayon para makauwi din agad at bago dumilim. Sumimangot naman si Alexa sa tinura ng kanyang kuya Arman. Inuntsaba pa naman niya si Jessie na imbitahan din ang kanyang shooter na taga-kabilang bayan. Kung uuwi agad sila, tiyak na hindi sila magkakaroon ng chance na makapag-usap. Bantay sarado kasi siya sa kanyang kuya Arman kahit na nasa school na sila. 15 minutes lang ang itinagal ng biyahe at sinapit na nila ang pantala ng isla. Nasa dulo din ito ng mahabang dike na humahati sa malawak na palaisdaan nila Jessie. Mula sa pintuan ng bahay na pula ay lumabas si Jessie. Lumapad ang ngiti nito nang makita silang dumarating. Malalaki ang hakbang na sinasalubong sila ng dalaga. Naglalaro sa magandang mukha nito ang ilang hibla ng buhok na nilalaro ng hangin. Naka-beach attire din ito kahit maluwag ang suot na walking shirts at bulaklaking blouse. Maaaninag pa din ang magandang hubog ng katawan nito. Hindi man pagkakamalang 18 pa lang dahil malaking bulas ito. Humahabol ito sa kataasan ni Arman. Meron namang nadamang pinong selo si Techi. Na-share na kasi nila Althea at Alexa na may gusto ang babaeng si Jessie kay Arman at halatang botong-boto ang parents nito sa binata. May kalakihan ng bahay, 3 maluluwag na kwarto, living room at dining hall, pero katamtaman ng mga muebles at iba pang mga gamit para masabing may kaya ang nakatira dito. Dinala sila ni Jessie sa likuran ng bahay. Doon na humanga si Techi. Bumulaga sa kanila ang malawak na hardin
na puno ng iba't ibang klase ng mga bulaklak at mga halaman. Sa pinakagitna naman nito ay isang kwadradong swimming pool at man-made fish pond na makikitaan ng iba't ibang klase ng isda na pang-aquarium. Sa bandang dulo naman ay ang nakahilerang 8 bahay kubo. Napapagitnaan ng mga iyon ng isang malaking social hall na gawa din sa native na materials. Napako naman ang mga mata ni Techi kay Jessie. Napagitnaan nila Alexa at Arman si Jessie habang naglalakad sila. Nakakapit ang kamay ng babae sa bisig ni Arman. Paminsan-minsan pa ay inihilig pa nito ang ulo sa balikat ng binata. Nagsalita naman si Althea at sinabi niya na huwag daw dibdibin ito ni Techi. Kahit daw anong gawin ni Jessie ay deadma daw ang kanyang kuya Arman. Nagtaas naman ng kilay si Techi at sinabi niyang hindi daw siya nagseselos. Tumawa naman si Althea at sinabi niya na napaka-denial mo. Istorya Tagalog Horror Stories.